Gabi na nang umuwi si Nico. Sa silid ni Erica ito nagtuloy. Huminto sa tapat ng pinto at sumandal sa hamba. Nakasabit ang coat sa balikat. Sorry honey, ang tagal na tapos ng meeting. Pagod na pagod ang itsura nito. No problem, maghahanda ako ng pagkain. Akma si Erica na lalabas pero hinarang ni Nico ang paglabas niya. Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya. Well, yes, pagsisinungaling niya. Hinintay niya ito at gusto niyang sabay silang kumain. Kung ganun ay tara nang matulog. Isinara ni Nico ang pinto sa pamamagitan ng binti. Inihagis ang coat sa city. Naupo sa paanan ng kama at nagtanggal ng sapatos. Nico, wag mong sabihin dito ka matutulog. Hindi ito sumagot at nagpatuloy sa paghuhubad hanggang sa brief. Hindi malaman ni Eric ang gagawin. Magaganap ba sa gabing ito ang una nilang pagtatalik? Tatanggi ba siya? Paano siya magre-react na hindi siya magmumukhang interesado? Alright, doon ako sa silid mo. Akma siyang lalabas pero hinawakan ni Nico ang braso niya at hinila pabalik. Erica, please, I promise to be good. Gusto ko matulog dito sa tabi mo. Gusto ko matulog nang kayakap ka. Hold you, that's all. Nahiga na ito at hinila siya. Nawalan si Erica ng panimbang at kasama siyang natumba sa ibabaw ng kama. Niyakap siya tinagkan sa buhok, sa likod ng tenga. I have always liked your smell. You're sweet. Saad ni Nico. Natensyon si Erica. Hindi alam ang sasabihin at gagawin. Hindi ka pa ba maghahapunan? Ang sabi niya. Sa sandaling ito, honey mas nanaisin ko matulog na lang. Sa pagod ko sa buong maghapon ay hindi ko siguro matitingnan man lang ang maganda kong asawa, even if she strips in front of me. Siniksik ni Nico mukha sa leg niya at banayad na hinahalik-halikan. Pagkatapos ay kinabig ang mukha niya at siniil siya ng halik sa labi. Sandaling natigilan si Erica pero hindi niya mapigilan ang sariling hindi matangay sa ginagawa ni Nico. And when she gently nipped his mouth ay hindi kumilos si Nico. Tulog na to. Huminga ng pagkalalim-lalim si Erica at may kung ilang minuto ding nanatili sa ganoong ayos dahil hindi niya gustong magising ang asawa. Makalipas ang mahabang sandali ay marahan at maingat siyang kumakawala mula dito, subalit umungol si Nico at lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Minabuti ni Erica na manatiling nakayakap at nakadikit dito. Tumingala siya at pinagmasdan ang mukha ng asawa. Kung ano man ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon ay hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Maingat niyang hinaplos ang mukha nito. Sa pagtulog ay hindi na itong Nico na kinaiinisan niya. Ang Nico na hindi nagkakamali, ang matalinong businessman, ang makina. Tila ito batang nakasiksik sa kanya. Sa sandaling iyon ay gusto ni Erica itong yakapin ng buong higpit at ipaghele. Sa ganoong ayos at pag-iisip siya nakatulog. Nang magising si Erica ay nag-iisa na lang siya sa kama. Tinignan niya ang alarm clock sa tabi ng night lamp. 8:00 pasado. Mabilis siyang tumayo at nagbihis. Hustong binuksan niya ang pinto at si Nico ang nabungaran niya. Nakapaligo at nakabihis na ito. Good morning. Nakangiting bati ni Nico. Tinulugan ba kita? Ngumiti si Erica. Ang kauna-unahang ginawa niya mula nang makilala niya to. Don't worry, walang nakakaalam. Tukso niya. Bahagyang nagulat ang lalaki. Kinabig siya. I'll make it up tonight. Marahang tangulang sinagot ni Erica. Maya-may sasabihin na niya sa asawa niyang walang nangyari sa kanila ni Cholo. Gusto kitang isabay honey pero malilate ako sa meeting ngayon. Hindi ko naman kayang gisingin ka. Tulog na tulog ka. Nakahawak ito sa bewang niya at pababa sila patungo sa dining. Hindi naman ako late riser pero mula nang dumating ako dito sa Tagaytay, napakahimbing ko na matulog ngayon. Aniya na hindi ni Erica namamalayan ay nakakapit na rin siya sa bewang ng asawa. Dahil sa klima plus the fact na walang may pipintas sa akin ng asawa ko. Hanggang ngayon na hindi ko maisip ang pagkakataong sinayang ko kagabi. Imagine, tinulugan kita? Eksaheradong wika ni Nico. Ngumiti lang si Erica hanggang sa makapag-almusal at makaalis si Nico hindi makapaniwala si Erica. Nag-uusap sila ng normal ng asawa niya. Walang tensyon, walang panunuya mula sa kanya at walang galit at nagagalak siya sa nangyari. Kasalukuyang may luncheon engagement si Nico kaya umuwi ng mansyon si Erica.
at doon na nanghalian. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataong makausap at madalaw ang mommy niya. Natutuwa siyang malamang nagkaroon ng libangan si Mommy Eloisa. Nag-aalaga ito ng bonsai at orchids. Doon ka muna sa Tagaytay, Mom, tsak na magugustuhan mo doon. Natitiyak ko, pero wag ngayon iya. Kasalukuyan kayong nasa honeymoon stage ni Nico. Saka na lang, next month perhaps. Tanggi ni Eloisa habang nasa harap sila ng mesa at kumakain. Tiyakin mo yan, Ma'am, ha? Malapit na lang ang Batangas. Then maaari tayong mag-beach. Kung sa bagay ay matagal na akong hindi nakakapag out of town. Maybe that is a good idea. 2:00 na nang iparada ni Erica ang kotse sa parking space sa building ng Mega Engineering. Palakad na siya papasok na may bumusina. Nang lingunin niya ay ang kotse ni Cholo. Iiwas sana siya pero nagbukas ito ng salamin at sumungaw. Erica, please. Sandali lang. Ano kailangan mo sa akin, Cholo? Gusto kong humingi na sorry, Erica. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan kong mga nagawa ko. Kalimutan mo na yun, Cholo, at nalimutan ko na rin. May asawa na ako. Alam ko. Nahagip ko sa isang column sa society page. Natutuwa ako para sa'yo, Erica. But believe me, minahal kitang talaga. Anong gusto mong palabasin, Cholo? Formal ni Erica na tanong. Sa dami ng babae, Erica, para sa akin ay they will come and go. Pero sa'yo totoong may tumubong damdamin na kinatatakutan ko. I could have made you mine kung talagang ginusto ko noon pa. Oh, I wanted you, desired you. Pero natakot ako sa magiging konsekwensya sa simula. Baka hindi ko makayang mawala ka sa akin. Natakot ako sa damdaming yun dahil lang yan para sa pamilya ko. And I'm glad, really glad na bago nahuli ang lahat ay hindi nito tinuloy ang sasabihin, umiling-iling. Kalimutan mo na yun, Cholo. Pinatawad na kita. Can we be friends, Erica? Please, no monkey business. If you say yes, may ibsan ang guilt ko. Naroon ang sincerity sa tinig nito. Inilahad nitong kamay sa kanya. Inabot ni Erica ito at kinamayan. Friends, Cholo. No more hard feelings. Paniniguro ng lalaki. No hard feelings. Thanks, Erica. Binawi nitong kamay at sinara ang windshield. Pagkatapos ay pinatakbo na nito ang sasakyan. Nang muling lumakad si Erica, patungo sa building ay nasa tagilirang parking space si Nico sa may hindi kalayuan. Nico, kanina pa ba ito doon? Hindi kumibo ang asawa. Nagpatingo na maglakad pabalik ng building. Kasunod si Erica. Sila lang dalawa sa elevator. How's your meeting? Kaswal ni Erica ang natanong. Anong kailangan sa'yo ng lalaking yun, Erica? Mahinahong tanong ni Nico bagamat bakas ang galit sa tinig. O baka ang tamang tanong ang kung saan kayo nanggaling? Napatingin bigla sa asawa si Erica. Sa parking space lang kami nagkita, Nico. Pababa ako ng kotse ko galing sa mommy. Nag-usap lang kami, that's all. Paliwanag ni Erica. Gusto ko lang ipaalala sa'yo may asawa ka na, Erica. Mariing sagot ni Nico. Nagpanting ang tenga ni Erica sa tono ng boses nito. Bakit ipinapahiwatig ng tinig nito na may ginawa siyang masama? Alam kong may asawa na ako, Nico. Kahit sandali hindi ko nalilimutan yon na ikaw ang napangasawa ko, Mr. Nicholas Romero, the mighty. Pagalit ni Eric ang nasagot. Gustong bumukas ang elevator at hindi na nagsalita si Nico. Hinawakan siya nito sa braso at sabay silang pumasok sa loob. Hindi maintindihan si Erica kung bakit ang umaga nilang nasimulang maganda ay nauwi sa angilan. Ano bang dapat niyang ipaliwanag? Hating gabi na nang dumating ang asawa at tuloy-tuloy ito sa silid nito. Alam ni Erica na may namamagitang tensyon sa kanila. Nararamdaman niyang galit pa rin ang asawa. Mag-uumaga na nang siya ay makatulog at nang magising siya ay wala na ang asawa. Sa opisina inabutan niyang nagdidikta ito sa sekretarya. Gusto kitang makausap, ani at sinulya pa ng sekretarya na agad namang lumabas. Nagsalubong ang mga kilay nito at sumandal sa swivel chair. Sit down, Erica. Anong pag-uusapan natin? Formal ni Nico na tanong na lalong ikinainis ni Erica. Hindi ako kliyente o business associate, Nico. Huwag mo kong pakitaan ng ganyan. Hindi sumagot ang asawa at nakatingin lang sa kanya. Nagagalit ka ba sa akin? Mahinahon niyang tanong. Huminga ng malalim ang lalaki. Nakita kong magkahawak kamay kayo. At nasa company premises kayo, Erica. Anong sasabihin ng mga empleyado? Meaning I could hold hands with Cholo, wag lang sa premises na Mega Engineering? Patuyan ni Erica na tanong. Nagdilim ang mukha ni Nico. Alam kong naiintindihan mo ko, Erica.
And please, importanteng sulat na dinidikta ko sa sekretarya. Ipapadali sa public works ngayon. Alin bang mas importante, Nico? Ang business letter mo o tayo? Aniya na marahang tumayo. Napuna ni Erica ang mga linya sa ilalim ng mga mata ng asawa, tulad niya'y napuyat din marahil ito. I'm glad that you considered us important, Erica. Matabang itong sagot. Please, kinamayan niya lang ako. Humingi ng tawad sa ginawa niya. Alam niyang may asawa na ako. Pilit pa rin ni Erica ang pinapaliwanag. Bakit bumaligtad ang pangyayari siya ngayon na nagsusumamo? At bakit kailangang maging importante sa kanyang maniwala si Nico? Nagring ang intercom at dinampot ni Nico. Incoming call mula sa importanteng kliyente. Sa bahay na natin pag-usapan yan, Erica. Dinampot ni Nico ang telepono. Marahan si Erica na tumango. Sabay ba tayong uuwi mamaya? May kausap ako sa highways mamayang hapon. Hintayin mo na lang ako sa mommy pag hindi pa ako dumating ng alas 5. Wika ni Nico. Pasado alas 5 na nang bumaba ng building si Erica. Nagdaan muna siya sa grocery at namili ng ilang kailangan. Paglabas niya ay nabunggo siya ng isang babaeng nagmamadaling kumaway ng taxi, subalit may laman naman pala. Oops, sorry Miss Barrientos. Mrs. Alejo, ikaw pala. Sinulyapan niya ang 3 grocery bag sa tabi ng batang babae, ang panganin nito. Pasensya ka na kung nabunggo kita. Halos 1 oras na kami dito pero hindi pa kami makasakay. Ngumiti si Erica. Wala nang pait sa dibdib nang una niya itong makita. May asawa na ako, Mrs. Alejo. Mrs. Romero na ako ngayon. But you can call me Erica. Larissa naman ako. Marahang tumawa to. Masyado tayong naging formal? Saan ba kayo pupunta? Baka maaari ko kayong maidaan sa lugar na kung saan mapapadali ang pagtawag niyo ng taxi. Sweldo ngayon kaya ganyan karami ang tao at natitiyak kong talagang hindi kayo kagad makakasakay. Sa center, hihintayin kami ni Cholo doon. Katunayan ay nandun ang bunso ko. May dadaan ko kayo doon. Pupunta ako sa mami ko at doon mismong daan ko. Hindi ba nakakahiya sa'yo? Wala yun. Halina kayo mag-iina. Tinuro ni Eric ang pinaradahan ng kotse niya. 2 beses binilikan ni Mrs. Alejo ang mga dala nito. Pagdating sa center ay tinulungan na ni Erica na ipasok ang mga grocery bags ni Mrs. Alejo dahil busy security guard sa pagtatraffic ng isang customer na pumapasok. Pabalik na siya sa kotse niya nang siya namang pagdaan ng Land Cruiser ni Nico nang marahil ay patungo sa mami niya. Sandali itong humintot nilingon siya. Hindi ni Erica kayang ipaliwanag ang ibinabadya ng mukha ng asawa. Kinawayan niya ito pero mabilis nang pinatakbo nito ang sasakyan. Nanlambot na napailing si Erica. Kung magbiro minsan ng mga pagkakataon. Hindi dumating sa mansyon si Nico at hanggang sa makauwi si Erica ng Tagaytay ay wala pa rin ang asawa. Nanatili siyang gising upang hintayin ito. 1:00 pasado na ng madaling araw nang tumanggap siya ng tawag sa telepono. Yes, si Mrs. Romero to. Ano? Saan ho siya dinala? Mga pulis at binalita sa kanyang nasa Makati Medical Center si Nico. Nabangga ang Land Cruiser nito sa isang poste dahil sa pag-iwas sa isa pang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan ni Erica si Mami Eloisa. Pagkatapos ay halos liparin niya ang ospital sa bilis ng takbo ng kotse niya. Naroon na si Mami Eloisa nang makarating si Erica. Mabilis siyang yumakap sa ina. Mami, si Nico. Calm down, iha. Nasa operating room na si Nico. Nasa loob si Dr. Matias, ang family surgeon natin. Console ni Eloisa sa anak. Gusto ko siyang makausap, Mami. Gusto ko matiyak na ligtas siya. Tila nag-iisterya na si Erica sa sinasabi. Mga espesyalistang kasama ng asawa mo sa loob, Erica. Wala tayong magagawa kung hindi ang manalangin. Hinila nito ang anak sa isang sofa at naupo sila. Walang naging internal damage sa ulo ni Nico, bagamat may 2 sugat ito doon na may ilang stitches din. Nakakast ang dibdib nito dahil sa ilang fractured ribs pero walang internal damage. Subalit may benda ang mga mata nito. 2 araw bago nakausap ni Erica ang asawa. Pulay ito kapag kaharap si Eloisa at ang ibang dumadalaw, subalit kapag sila na lang dalawa ay pinagtatabuyan siya ni Nico. Bakit hindi mo ipaubaya sa mga private nurse ang pag-aalaga sa akin, Erica? Walang galit sa tinig ni Nico pero sa pag-igting ng mga bagang nito ay alam ni Erica na namumuhi ito sa kanya. Ayon sa mga ilang kaibigang kasama ni Nico, bago mangyari ang aksidente hindi ito sumama sa kanilang i-treat ang ilang mga tao sa highway sa nightclub. Subalit, gayon na lang ang gulat nila na makalipas ang ilang oras ay dumating ito
at ito na mismo ang nagyayang uminom pa sila. Alam nilang hindi umiinom ng ganoon si Nico, subalit hindi noong gabing iyon. Tinanong pa nga siya ng Vice President ng Mega Engineering, si Melchor, na siya ring tumatayong sponsor nila sa kasal kung nagkagalit silang mag-asawa. Itinanggi ni Erica sa mga ito na may alam siya sa paglalasing ni Nico na siyang naging sanhi ng aksidente nito. Nico, please, kahit ipagtabuyan mo ko, hindi kita iiwan. Mahina ni Erica na sagot. Naluluha na siya sa inaasal ng asawa sa kanya. Hindi siya nito sinisigawan, pero mas masakit ang cold treatment. Hindi ko alam kung bakit ganyan na lamang ang concern mo sa akin ngayon. You don't have to feel guilty, Erica. Wika ni Nico. There's no reason to feel guilty, Nico. Ilang beses ko na ipiniliwanag sa iyo kung bakit ako naroon, pero ayaw mo maniwala. At nagtataka ako kung bakit kailangan magpaliwanag ka, Erica. Gayong hindi naman ako nagtatanong. Hindi nakakibo si Erica. Mahigpit na 2 linggo ni Nico sa ospital, pero minsan man ay hindi nito inungkat ang tungkol sa kung bakit naroon siya sa center. Oh Nico, anong gusto mong gawin ko upang maalis sa isip mong alinlangan? Hindi ka nga nagtatanong, pero ang mga sinasabi mo at mga kinikilos mo sa akin ay sapat na para ipamukha mo sa akin na may kasalanan ako sa iyo. Ang tanging hiling ko, Erica, maging maingat ka na wag makarating sa ibang tao ang mga ginagawa mo. Hindi ko gusto mapagtawanan ng kapwa ko. Matigas na Nico na sabi. Nanlupaypay si Erica, nasasaktan siya hindi para sa sarili niya, kung hindi sa paghihirap na alam niyang nadarama ni Nico, aminin man ito o hindi. Anumang pakitang binibigay nito sa kanya hindi pinansin ni Erica. Halos doon sa ospital siya nakatira. Nasa private suite si Nico at naroon na halos ang pangangailangan nila. Ayaw man ni Erica ay nagtatrabaho sa ospital si Nico, bagaman may bendang mga mata. Nico, bakit hindi mo ipaubaya sa mga taong ginagawa mo? Hindi ka pa magaling at sa 1 linggo pa lang tatanggalin ang cast mo sa dibdib. Pakiusap ni Erica. Bulag lang ako, Erica, pero matinong isip ko. You can start reading to me that contract. Nagagalit ka sa akin pero hindi ko maintindihan kung bakit nagtitiwala kang akong pumirma at bumasa para sa'yo. Aniya. Ipinagkaloob sa kanya ni Nico ang power of attorney to sign on his behalf lahat ng mga pertinent papers na may kinalaman sa kumpanya. If I go, Erica, you go. At alam kong hindi mo pahihintulutang mangyari yon. Sa kabila ng ginawa mo, you're still your father's daughter. Kahit papani may halaga sa yung pinaghirapan niya. Doon sa sinabi mong bulag ka, Nico, alam mong pasamantala lang yan. Sinabi ng eye specialist mo na naapektuhan ng bahagya ang optic nerve mo. Sanhin ang pagkabagok ng ulo mo sa salamin. Pero makakakita ka ulit. Spare me with that bullshit, Erica. Lahat ng doktor, hanggat maaari pinapagandang sinasabi pero yun din ang kauuwian. Wika ni Nico na nagtaas ng boses. Naniniwala ko sa kanya dahil yun din ang sinasabi niya sa amin ni Mommy. Kaibigan ni Dr. Matias ang eye specialist mo, Nico. Temporary lang ang loss of sight mo. Akma si Erica nagtaas ng kamay upang haplusin ang mukha ng asawa pero hindi niya itinuloy. Lalo lang itong magdaragdag sa sama ng loob ni Nico. Sa buong panahon nito sa ospital ay hindi ito nagpakita kahit bahagyang weakness. Sige na, Erica, basahin mo ng kontratang hawak mo. Utos ni Nico. Kahit papani nakadarama ng kasiyahan si Erica, kailangan siya ni Nico. Pansamantalay siyang nagiging mga mata nito at alam niyang hanggat magkasama sila ay wala nang mahalaga pang iba. Matapos matanggal ang cast, sa dibdib ni Nico ay umuwi na sila. Tinanggal na rin ang benda nito sa mga mata pero hindi pa rin nakakakita. Nico, oras na para sa pag-inom mo ng gamot. Ani Erica na may hawak na baso ng tubig at isang medicine dispenser na kung saan ay may 2 tableta. Isa para sa mata at ang isa'y antibiotic para sa tuluyang pagaling ng mga sugat nito sa katawan. Subalit hindi tumitinag si Nico na nasa terrace. Tahimik itong nakatanaw sa lake kahit walang nakakita. Please Nico, kailangan mo ng mga gamot na to para makakita kang muli ng madali, pakiusap ni Erica. Iwanan mo sa mesa ang mga gamot at lumabas ka na, Erica. Sagot ni Nico pero hindi pa rin lumilingon. Hindi ako lalabas hanggat hindi mo iniinom ang gamot mo. Kagabi hindi mo ininom ang naiwan ko, matigas niyang sabi. Marahang tawang sinagot nito. Why the over-concern, Erica? O baka naman laso ng pinapainom mo sa akin para unti-unti na akong mamatay nang sa ganun ay libre na kayo ng lalaki mo. Nanlalaki ang mga mata ni Erica. Iyon ang kauna-unahang akusasyon na binitawan ni Nico para sa kanya at naiskandalo siya sa sinabi nito. Lalaki?
Nico, that's going over the line. Hindi ko pinapahintulutang pagsalitaan mo ko ng ganyan. Aniya sa galit ay sumigaw. Lumakas ang tawa ng lalaki. I miss that, Erica. Naninibago ako sa pagiging maamo mo nitong nagdaang mga linggo. Napaka-imposible mo. Inumin mong gamot mo and I will leave you in peace. Pagalit pa rin ni Erica na sinabi. Humakbang ito papasok ng silid, ngunit nasabit ang paa nito sa daanan ng sliding door. Bago pa nakakilos si Erica ay bumagsak ang asawa sa carpet. Nico! Mabilis siyang lumuhod sa carpet upang alalayan to. Lumayo ka sa akin, Erica. Bulag lang ako't hindi lumpo. Tinulak siya ng asawa. Huwag mo kong pakitaan ng awa mo. Tumayo ito tinungo ang kama. Hindi ako naaawa sa'yo, Nicolas Romero. Ganting hiyaw niya't unti-unting tumayo. Sa lahat ng tao sa lupa ay ikaw ang kahuli-hulihang pag-uukulan ko ng awa. With all your damn money, you can always go to the States para magpa-opera kung sakaling ang hindi ka na makakita. Kaya kung nandito'y dahil obligasyon ko yun bilang asawa mo. Very well said. Patuloy ang sagot ni Nico. Kasama ba sa obligasyong sinasabi mong pagkakalob mo sa akin ng iyong sarili bilang asawa ko, Erica? And now, ilang sandali munang pinalipas ni Erica bago marahang sumagot. May diferensyang dibdib mo, Nico. Ako nakakaalam nun. Sagutin mo ang tanong ko. Kung gusto mo at kung kaya mo. Bahaw na tumawa si Nico. Kung gusto mo. Matagal ko nang gusto, Erica, pero pinagkakait mo sa akin yun. Ikaw gusto mo? Yes. Maiksi ni Erica ang sagot na kung nakikita lang ni Nico ay namumulang mukha niya. At sasabihin mong hindi ka naawa sa akin? Tumalim ang mga mata ni Nico. Pagbibigyan mo ko to ease your guilt at habang nakipagtalik ako sa ibang lalaking nasa isip mo? Napaiyak na si Erica. Hindi sa sinasabi nito sa kanya kung hindi sa nakikita niyang pait nito sa mukha. Paano ba niya mapapaniwala to? Maliban pa sa pagsisinungaling na siya dito tungkol sa kanila ni Cholo. Umpisa pa lang. Nico, maniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo walang nangyari sa amin ni Cholo? Aniya napigil ang paghikbi. Lumabas ka na, Erica. Iwan mo ko. At huwag mong alalahanin ang gamot ko. Iinumin ko yan dahil hindi ko gustong manatili sa ganitong kalagayan. Malamig ni Nico na sabi. Walang kibong lumabas ng silid si Erica. Nagsisikip ang dibdib. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.